Mga salita tunay. Nasaganang iyong abang lingkod ay wala po akong magagawa, ngunit ikaw ang sapat na makapangyarihan na magamit mo minsan pa aking munting labi bilang daluyan ng makatotohanan salita at aking pong sinasaway ang pag-alinlangan at ang lahat ng hadang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Amen. Tayo po makaupo na, mga minamahal. At sa muli, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At dobleng paggalang po ang aking pong ipinapaabot sa ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating beloved pastor, evangelist, Weldy Estrada Almeda, at ganun din sa ginintuang aral ng ating beloved assistant pastor na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Amen? Amen. Dobleng paggalang din sa mga beloved children ng ating mahal na pastor. At ako po'y bumabati ng dobleng paggalang din sa mga Almeda family, ay ang mga manugang apo. Magandang hapon na sa aking kapwa manggagawa, galing po ng Pastoral House sa Nubaliches, at sa mga workers sa lugar na ito ng Montalban, sa lahat na rin ng ating mga kapwa mangaral, na aking pong kasama, mga elders, prayer warrior, sa lahat po ng mga instrumentalist, lahat mga choir member, amen? Sa lahat ng ating mga kapatid na naririto ngayon, maging ang ating mga kapatid na mga baguhan, magandang hapon po sa inyo at welcome po kayo sa gawain po nito ng Jesus Miracle Crusade. Na ito po'y pinangungunahan ng ating pong beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kung kaya nga, bago ko po makalimutan, mga minamahal, ako rin po ay bumabati sa inyo ng Happy Father's Day sa lahat po ng mga ama ng tahanan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo, mga minamahal, ay dadako na ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napaka-importante. Amen? Ang tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga dito sa aklat ng unang Juan, mapapansin natin, unang Juan, Kapitulo 3, at ang talatay 1 hanggang 3, kaya hindi lang, atin munang basahin. Unang Juan, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 3. Masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon, dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag. Kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. 3. At sino ang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal na po, mapapansin natin sa talatang ito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinangkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Amen? Amen? Sipin nyo, no, mga minamahal. Sa ating mga kapatid na naririto, binibigay lang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon yung tunay na kanyang damdamin.
Amen? Yung damdamin ng ating Diyos Ama na nasa langit. Amen? Nasabi niya, masdan mo kung gaanong kalaking pag-ibig ang ginagawa niya sa atin. Amen? Alam niyo mga minamahal, sa atin hindi pangkaraniwang pag-ibig ang ipinararamdam niya sa bawat isa. Amen? Bakit? Alam niyo, napakinggan niyo yung mga patotoo dito, no? Na parang, lalo na sa mga bago, na parang hindi ba kapani-paniwala. Pero yun ay totoo. Amen? Amen. Kaya nga sa atin mga minamahal, hindi tayo dapat malungkot. Lahat tayo nais ng Diyos na tayo ay maging mga anak niya. Na kung kaya pinararamdam ng ating ng Diyos na kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Sipin nyo, no, mga kapatid, may sakit ka. Dalhin ka sa iba't ibang ospital. Isang pag malala na hindi na kaya ng mga doktor, sabihin sa iyo pa sa Diyos mo. Amen? Marami sa ating wala ng pag-asa. Nang paanyaya ng ating beloved evangelist, when they Estrada Almeida, sapagkat ang kanyang puso ay nasa Panginoon, ganon din ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Nais niya pagpalain tayo. Amen? Anong kanyang ginawa? Manalangin gabi at araw, nakaluhod gabi at araw, ipinapanalangin niya ang bawat isa sa atin. Amen? At nung siya'y nagkrusada, ang kanyang anyaya kayong lahat na wala ng pag-asa, mga bangkaruting mga negosyante, may mga bisyo. Amen? Na tinanggihan na ng mga ospital, mga karamdaman, yun ang paanyaya ng ating mga magulang sa Panginoon. Dahil nais ng ating magulang sa Panginoon na iparamdam din sa lahat ng mga tao kung gaano magmahal ang tunay na Diyos. Amen? Saganang akin lang mula nung 1982, dati wala na akong pag-asa sa buhay. Kasi sa dami marahil ng kasalanan ko. Mula nung ako'y umidad ng 8 taon, binuhay ko ang aking sarili sa masama't mabuti. May mga kapatid ako, kanya-kanya silang buhay. Hanggang sa balik lang, yung isang mangaral na nautusan sa Palawan, ang sabi sa akin, kung ikaw maniniwalang may Diyos, magkaroon ka pa ng kagalingan. Payat na ako noon Balat buto na lang ako. Mata na lang kumikilos sa akin. Ginawa ko, tumango na lang ako dahil wala talaga akong pag-asa. Nung ako tumanggap, sabi niya, tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon para tanggapin ka din niya na kanyang maging anak. Naniwala ako, tinanggap ko. Mula nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig. Pagmamahal mula sa walang pag-asa, mata na lang ang kumikilos sa inyong abang lingkod. 1 buwan lang, nakapagsalita ako, nagkaroon ako ng kalakasan, hanggang sa nagpatotoo ako,
na buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Kaya nga, kung ating iisipin, masdan mo kung gaanong pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi lang ako, alam ko lahat tayo. Amen? Hindi lang tayo at sa lahat pa natatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Lalo na sa mga baguhan. Alam ko kung gaano natin naramdaman na may Diyos tayo. Mararamdaman nila. 1:12 ng aklat ng Juan. Yan nila. Unang aklat ng Juan, dito sa 1, talatang 12. Aklat ng Juan, 1:12. Datapwat ang lahat sa kanya nagsisitanggap ay pinagkakaloob niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanya'y sa pangalan. Amen. Ulitin natin, dahan-dahan lang. Dito po sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkakaloob niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yes! Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Alam nyo, no? Totoo ang Biblia. Pag ikaw naniwala sa kanyang pangalan at tinanggap mo siya sa iyong sarili na siya ang Diyos at tagapagligtas, tatanggapin kanyang anak. Amen? Bibigyan kanyang karapatan maging anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Sundan natin sa 13. Dito po sa 13, na mga anak na pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Amen. Kita nyo po mga kapatid, no? Hindi kalooban hinuman eh. Hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng tao. Kalooban niya ng Diyos. Amen? Amen. Pag ang Diyos ang umangkin sa iyong anak ka, asahan mo, ipararamdam sa iyo ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal. Amen? Minsan nga yung tao mag-ampon dahil wala silang anak. Minsan mayroon mang anak, kukunti lang, nakukulangan sila, nag-aampun pa. Amen? Yung kanilang pagmamahal sa kanilang inampon, yung baya limitado din? Di ba't hindi? Pag-aralin, alagaan, palakihin, lahat ng kailangan ibigay. Kung tao merong ganyang puso, lalo na ang Diyos. Amen? Kaya lang, may mga taong hindi nakakaunawa ng mga bagay na binabasa. Amen? Sa 12, uulitin ko para maging sa lahat ng ating mga minamahal na webcast viewers, ay bigyan natin ng panahon para maintindihan nila. Amen? Kung paanong bigyan ka ng Diyos ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa anong paraan? 1:12, basahin ko di. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumasampalataya kanino?
sa kanyang pangalan. Amen? Yun, marami kasing mga kababayan tayo na hindi nila alam kung ano yung pangalan. Amen? Pero kaya tayo binibigyan ng Diyos ng pagmamahal. Alam natin kung ano yung pangalan na ating tinanggap. Ang yung pangalan na ating sinampalatayanan. Amen? Kaya lang yung iba, hindi marunong umintindi. Amen? Kaya nga sabi ng Nehemias 8:8, yan din lang, hanapin natin, no, para yung mga kapatid natin mabasa nila kasi importante to. Hindi basta na lang ang isang tao maniwala kung kani-kanino. Kaya nilang atin munang basahin. Dito po sa aklat ng Nehemias, sulat 8, versikulo 8, at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan at kanilang nabatid ang binasa. Amen. Kita nyo, no? May monitor tayo dyan, nakikita nyo. Kasi para sa baka sabihin nyo may sarili akong Bible Sundan nyo sa cellphone kung meron kayong naka-download na Bible, Amen? At sila'y nagsibasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang mabatid ang binasa. Kaya nga magbabasa tayo Bible, intindihin natin. Amen? Amen. Kasi yung iba hindi marunong umintindi, hindi marunong magpaunawa, pero dito sa atin, habag lang ng Diyos. Amen? Marunong tayong magpaunawa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito, sabi nga, pag ang tao maniwala sa kanyang pangalan, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Kasi alam nyo, dati nangaral ako sa parola, sa Tondo. Alam nyo naman siguro yung mga uri ng tao dyan Meron tayong kapatid na kinuha ng Panginoon. Ako ang nangaral doon. Sabi niya sa akin, sinigawan ako, bakit kayo lang ba anak ng Diyos? Sabi ko, opo. Tanong niya, bakit? Sumusunod na ako sa salita ng ating Panginoon na bawal kami na uminom ng alak. Amen? Manigarilyo, magbisyo. Kasi alam ko na walang bisyoso ang anak ng Diyos. Tama ba ako o mali? Amen? Walang adik ang anak ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ngayon, ano bang pangalan? Tatanungin natin. Amen? Kasi importante yan sa lahat ng ating mga kababayan na malaman nila yung tunay na kanilang sinasamba. Hindi yung priority na lang kung kani-kanino sasabihin, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami. Bakit hindi tayo marunong manalangin? Kung kanino ba tayo aasa? Amen? Kaya nga dito sa atin, ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng unang Timoteo mga minamahal, mababasa natin ang salitang ito.
na tayo, sabi nga niya, mula pa ng tayo mula pa ng pagkasanggol, sabi nga, no, alam na natin, kasi kalikasan na yun eh. Amen? Likas na mula pa sa pagkasanggol, kahit mula pa nung bata tayo, di pa uso yung Biblia. Wala pang nagbahahawak ng Biblia kasi sabi nila, yung humahawak daw ng Biblia, masisiraan daw ng bait. Hindi po. Ganon din ang pagkaakala ko nung bata pa ako eh. Pag-hawak ka ng Biblia, masiraan ka daw ng bait. Yun ang turo sa amin, nung dati namin pagkakilala. Pakinggan nyo, no? Aklat ng ikalawang Timoteo, 3:15, Ikalawang Timoteo 3:15. Ayon po sa aklat ng ikalawang kay Timoteo, dito sa 3 talatang 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagdudunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Amen. linaw, mga kapatid. Amen? Amen. Alam nyo, bata pa ako, hindi pa uso yung naghahawak ng Bible yung tao, no? Minsan nagtatanungan kami ng mga bata kahit gaano kami kasalbahe. Amen? Sasabihin, ilan ang Diyos? Sasabihin ng isang kasama kong ano din, isa lang, natural. Kasi yun ang tibok ng puso niya. Kalikasan yun eh. Dahil sabi ng Biblia, mula sa pagkasanggol mo. Amen? Sino ang Diyos? Sabihin ng bata. Wala yung kaalam-alam, ha? Wala yung sa tundo, wala yung sa tundo yung Biblia. Ang sasabihin ng bata, si Jesus, dahil yun ang tibok ng puso niya. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, no? Pero ang ngayon, magtataka ka, bakit ang dami nang lumalabas na nangangaral kung sino-sino na lang ang Diyos. Amen? Sabi nga, uulitin kong pagbasa, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa iyo. Sa ikaliligtas, maliligtas ka daw. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Yung ibang mga kababayan natin, mga viewers, pasensya na kayo ha. Kung iba yung paniniwala niyo sa amin, pasensya na kayo. Dahil ang amin, itinuturo lang namin. Amen? Dahil nalalaman namin na kami pinatnubayan ng Diyos. Kung mali ang amin, hindi kami papatnubayan ng Diyos. Hindi kami pagpapalain. Hindi kami pagagalingin sa aming mga kahilingan sa Diyos. Amen? Pasensya ng mga viewers kung kaiba yung pananampalataya sa amin. Ang amin lang, itinuturo namin ito. Amen? Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi marami, no? Marami dyan sumasaksi. Sasabihin nila, tinetelevoice pa, ayoko lang kasing mag-comment eh. Amen? Ayoko lang kasi. Ang gusto ko personalan. Tinetelevoice nila. Sabi niya, kung sa amin lang. Sinabi ng Biblia, si Kristo daw tao. May lang, wala naman akong nabasa sa Biblia na siya'y tao lang.
Siya'y nagkatawang tao. Amen? Pag tao lang, hindi na magkakatawang tao. Palakpakan natin muna ang ating mahal na Panginoon. Pasensya na kayo. Dahil wala rin kaming ibang ninanais, kundi ang tao'y magkaroon ng kaligtasan. 2:4 ng unang Timoteo. Yan lang. Dito po sa unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Nakita nyo, no? Sabi ni Pablo kay Timoteo yan. Nais ng Diyos lahat ng tao magkaroon ng kaligtasan. Amen? Lamang, malaman nila yung totoo. Dahil bakit? Dahil sa katotohanan, dito magkakaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Nakasalalay dito sa katotohanan ang kaligtasan ng tao. Amen? Kaya, mga minamahal, lalo na sa mga bago, no? Pasensya na kayo. Wala kaming nais dito na saktan ang damdamin. Nais lang namin na kayo bahagian ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Nalakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam mo, wala na tayong mahabang oras eh. Talagang halos na talagang masarap magpuri sa mahal na Panginoon eh. Di ko naman masasaway. Sabihin, okay na kasi 3:00 na. Hindi. Ang araw na ito para sa Panginoon. Amen? Pag ibinigay mo ang iyong sarili sa Panginoon, kahit hindi ka kumain ng pagkain ngayon, walang kabuluhan yun eh. Kasi mawawala ng yung kakainin mo, gagamitin mo yung bibig, saan ba tutuloy yun? Sa tiyan. Pagdapos nun, magiging baliwala, no? Amen? Pero pag ang salita ng Diyos ang kainin mo, anong gagamitin mo? Tenga, hindi na bibig. Kasi pag tengang ginamit mo, saan pupunta yun? Di sa tiyan. Saan? Dito sa puso. Pag pumasok sa puso mo yan, malalaman mo ang tunay mong pagkatao. Malalaman mo na may Diyos kang dapat paglingkuran. Amen? Mayroon Diyos na naghihintay sa iyo na kahit anong kasamaan mo, patatawarin ka ng ating Panginoon. Basta humingi ka ng tawad sa Kanya. Na parang isang tao yan na may 2 anak na lalaki. Yung bunso, nagsalita sa ama, Ama, bigay mo na sa akin ang mana ko at ako'y magsasarili na. Binigay sa kanya ng ama. Dumayo. Ginastos ng palugi hanggang siya'y nagutom. Nagpasya siya na gusto ko nang bumalik sa ama. Ako may ama, maraming alila, utusan. Kumakain ng oras, sumusobra pa. Pero ako, nagugutom na dito. Sinubukan niyang makisama sa mga tao na para makakain at mabusog. Sinama siya sa pakainan ng baboy. Sabi sa kanya, pakainin mo muna yung mga baboy bago ka kumain. Sa sobrang niyang gutom, halos gusto niya nang kumain ng kaning baboy. Kahit baboy,
Binabalya siya. Nagpasya siya. Balik na lang kaya ako sa aking ama. Amen? Sabihin ko sa ama, Ama, nagkasala ko laban sa Diyos. At ganun din sa iyo. Amen? Sabihin ko, gawin mo lang akong isang utusan mo. Makakain lang ako. Di na ako karapat dapat maging anak mo. Pero nung nandun na siya sa malayo, nakita niya ang kanyang ama. Meron tinatanaw na araw-araw tumatanaw sa malayo. Nakita niya ang kanyang anak, tumakbo ang ama at niyakap. Sabi ng bunso niya, Ama, tatawarin mo ako. Niyakap siya. Sabi niya, wag mo na akong ituring na anak. Sabi ng kanyang ama, hindi. Anak kita. Na kaya kahit tayong mga makasalanan, magpasya ka lang sa iyong sarili na lumapit sa Ama. Sa Amang Banal, sa pangalan ni Jesus. Ipararamdam sa iyo ng ating Diyos ang pag-ibig na kahit lumayo ka na, meron tayong Diyos Ama mapagmahal. Amen. Huwag kang mag-alinlangan. Buhay ang Diyos natin. Wala tayong mahabang oras, mga minamahal. Habang tayo aawit, yan lang sa aking beloved co-preacher, Brother Federico, at sa mga instrumentalists, sa lahat ng mga awit. Huwag kang mag-alinlangan. Kung kailangan mo ang gabay, kung kailangan mo ang tulong, sabihin mo lang sa mga manggagawa, ilapit mo ko sa ating Amang Banal. Hingi mo ko ng tawad. Na naririto ang ating dakilang Diyos. Buhay ang Diyos natin. Habang tayo maawit, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakadakila ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng lahat, hindi tayo karapat-dapat. Isang makasalanan, isang basahan lamang sa harapan ng mahal na Panginoon. Nandito tayo binuklot, tinipon ng mahal na Panginoon sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Binigyan ng tunay na pastor na nangangalaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tinuruan tayo kung paano tayo tumindig sa tamang pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa banal na ministeryong ito. Nagbago ang ating mga buhay, gumanay ang ating mga karamdaman. Tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga dalangin, mga minamahal. Kahit sa kabila na tayo nagkukulang, pero ramdam pa rin natin ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Hanapin ka lamang dahil mahal ka. Kristo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Bakit lagi kanya iniwanan? At bakit tayo ay narito? Lyrics, pakibigyan po ng lyrics. Sa mundong ito,
kanyang iningatan. Umaga, tanghali't gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, hallelujah! Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lang dahil mahal ka. Hallelujah! 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 Purihin natin ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. Mahalin mo ang mahal ng Panginoon ang buong puso mo. O isip, lakas at kaluluwa. Dahil hindi ka pinababayaan ng mahal ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng mahal ng Panginoon. Araw at gabi, nandiyan ang dakilang pag-ibig ng mahal ng Panginoon. May buhay at may lakas ka. Pinagpala ka ng mahal ng Panginoon. Mahalin mo ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Bakit sa krus ang dugo Ay nagbuhos. bakit tayo ay narito nagkaisang sumasalo Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, hallelujah. Purihin natin ang mahal ng Panginoon, hallelujah. Napakapalad natin, mga minamahal. Sa banal na ministeryo ito, meron tayong tunay na pastor na pinagkalooban ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. May mga panandahanan na pinagpala ng ating pinakamamahal ng Panginoon na lumalakad sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. dahil mahal ka Mahal ka ng Diyos. mahal ka ng Diyos di mo alam mahal ka ng Diyos di ka pinabayaan mahal ka ng Diyos di ka iniwan manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon. Napakapalad po ninyo. Nandito ka ngayon sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Siya ang may nais, siya ang may ibig. Na malaman ninyo na may tunay na Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating amang mapagmahal sa bawat isa sa atin. Masdan mo, sabi nga ng unang talata, masdan mo ang pag-ibig ng Ama. Dakila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa kabila na tayo'y makasalanan, minahal tayo ng ating dakilang Diyos. Hindi niya isinasara ang kanyang mga kamay. Napakapalad po ninyo. Katulad din namin kayo. Pagpapalain ng mahal na Panginoon. Pagagalingin ang inyong mga karamdaman. Babaguhin ang inyong mga buhay.
Higit sa lahat, bibigyan kayo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng riyon ay makapagliligtas. Walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Tulad ng ating po nabasa, ang lahat na sa Kanya'y maniwala at sumampalataya, sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, sa hapong ito, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan para tayo pong lahat ay lubos na pagpalain ng mahal na Panginoon. Unang-una po ipananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yan po ang 4 requirements of salvation. Faith, pananampalataya. Sabi po rito mga minamahal sa aklat ng Hebreo 11:6. Kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Pag ikaw ay may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras na ito, hilingin mo sa mahal na Panginoon, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng kagalingan, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng pagpapala, hingin mo na ang lahat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay kalulugdan ng ating mahal na Panginoon at walang bagay na imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang una, mga minamahal. Ikalawa po, yung godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, bigay niya tayo ng kaginhawahan. Dahil ang tao kapag alipin ng kasalanan, ay may kapahamakan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya nais na tayo bigyan ng kapahamakan. Nais niya, bigyan niya tayo ng kaginhawahan. Nais niya tayo lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung ano man po ang inyong mga kasalanan, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi. Tapat at banal na tayo ay patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon at darating sa atin ang kaginhawaan. Yan po ang nakasaad sa Gawa 3:19. At sa aklat po ng Juan, mga minamahal, ikatlo yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mahalaga po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung requirements na ikatlo. Kung hindi tayo mabobautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ro po tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Makapapasok lamang po tayo sa kanyang kaharian kung tayo po ay magiging born-again Christian. Ang born-again Christian, sabi sa English, Jesus said, and verily, verily, and say unto thee, except a man be born of water. Praise God. And the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya ang papasok lamang sa kaharian ng Diyos, yung born-again. Born-again, na nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan po ang ikatlo at ang pang-apat, kaloob ng Holy Spirit. Kapag tayo po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Acts 1:8, mga minamahal, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga po mga minamahal. Sabi po dyan, dapat po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihan, hangganan ng lupa. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall witness unto the both of Jerusalem and all Judea and in Samaria. Kaya tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Tayo ang magiging tunay na witness
Dahil sa kapangyarihan of the Holy Ghost ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalakipan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Gagabayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mga tunay na anak ng Diyos. Yan ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibinabahagi niya sa mga oras na ito sa lahat ng maniniwala at sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po sa mga nasa harap na ito, maging sa mga minamahal natin mga live witness. Tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maiksim manalangin ng pagtanggap. Ibukan niyo po ang inyong mga labi. Sundan niyo po ang inyong abalingkod. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po, taus-pusong nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Diyos, Ari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na lamang po ang mananalangin, dakila namin nga sa langit, Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal, galang-galang na mahal, Pastor, ang lahat ng mga bisitang tumanggap siya sa mga oras na ito, maging ang aming minamahal ng mga live webcast viewers o Diyos na tumanggap siya, mahal Panginoon. Igawad mo po sa kanila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, mahal Panginoon. Gawin mo silang mga tunay mo anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mahal Panginoon. I-bless mo po sila, mahal Panginoon. Hallelujah. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal Panginoon. Gawin mo silang mga witness, mahal Panginoon, sa iyong mananagawain. Hallelujah. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, dalawa pa lamang po ang natanggap natin. Kailangan po tayo po ay aktuan na mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong mga robe po dyan. Meron po kayong mga may susuotin para kayo po ay mabautismuhan sa tubig. Mga minamahal, praise God, sapagkat napakalaga po ng kaligtasan dahil ang buhay, hindi natin alam kung ano mangyayari, mga minamahal. Kung tayo po ay nasa mahal na Panginoon, praise God, wala po tayong pangangambahan. Mayroon tayong kaligtasan sa buhay na walang gan. Kaya, pahalagahan po natin ang bautismo. Bago nyo po lisanin ang lugar na ito, mga minamahal, magpabautismo po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po ang ating mga beloved, mag-a-assist sa inyo, mga beloved elders, mga beloved choirs, para kayo po ay gabayan, para kayo po lahat, praise God, ay magpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po lahat, mga minamahal, ay dadako sa ating mga manalangin, mga minamahal sa masiling. Manalangin muna po tayo, sama-sama po tayo magkaisang manalangin at magali po tayo ng special na panalangin para po sa mga ama ng tahanan. Praise God, para po tayong lahat ay patuloy na pagpalay sa mga katulad kong ama ng tahanan, mga minamahal. Hindi biro ang ating mga tungkulin at obligasyon sa ating pamilya, mga minamahal. Kailangan natin ang gabay ng mahal na Panginoon. Tulad ng ginawa ng ating beloved and pastor. Siya siyang naging huwarang ama sa pananampalataya, hindi lang sa pananampalataya, mga minamahal, mag-isa sa buong sambayan ng Almeda Children, mga minamahal, lumakat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ang isang ama ng tahanan ay lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, magagawa niya ang kanyang mga tungkulin at obligasyon sa kanyang pamilya na mayroong takot, mga minamahal. Magagawa mong mahalin ang iyong pamilya kapag ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dumalangin po tayo sa mahal na Panginoon. Special na panalangin, mga minamahal. Dakila po namin ang mamanal, Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin namin minamahal kagalang-galang na mahal na Pastor. Special sa aming minamahal kagalang-galang na mahal na Pastor. Patuloy na ipagkalaw mo po, mabambuhay ba yung kalusugan, kalakasan para sa aming beloved Pastor, maging sa lahat ng mga beloved ministers, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga ama ng tahanan na narito, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming patnubayan at gabayan. Pangawakan mo kami sa paglilingkod namin sa iyo. Aming magampanan ang aming mga tungkulin at obligasyon. Hallelujah sa aming mga pamilya. Ikihit sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Lalo na ang mga elders na ginagamit mo, mga beloved choirs. May mga tungkulin sa iyong mananagawain. Gabayan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga problema, may mga suliranin, O Diyos. Abutin mo sa mga oras dito, mahal na Panginoon. Lalo na ang
mga baguhan, ano man ang kanilang mga problema, mga suliranin, O Diyos, bigyan mo ng katugunan, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa unat dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor, be blessed in the name of Jesus, by the power of God, be blessed in the name of Jesus. Tayo po ay dumako sa masiling mga minamahal, ipatong isang kamay sa may parte ng karamdaman, isang kamay sa may ulo, isipin niyo kamay ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor, banggitin niyo po kung anumang uri ng karamdaman yan, cancer, leukemia, diabetes, mga minamahal, goiter, mga minamahal, hallelujah, cancer, ating pong palayasin yan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dalawang kamay itaas, kung kayo po ay may mga financial problem, mga problema sa trabaho, mga minamahal, hallelujah, sama-sama po nating palayasin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa manatalamin ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga sakit, cancer, leukemia, diabetes, homosexual, pagkabakla, hallelujah, panghihina, panunupaypay, pag-aalinlangan, kahirapan, kawalan, all demons, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, problem is out, voices begun, in the name of Jesus, be blessed, be blessed, be blessed, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay sasabay, luluksyon ng sabay-sabay, mga minamahal. Shout 3 times, sabay-sabay po with all your heart. Praise God. Para po yung mga karamdaman ay totally lumayas na ng lubusan, mga minamahal. At maging ang lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Yan po ay milya-milya. Lalakas kapag tayo po ay sisigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Simbuhay na malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you in the name of the Lord.